Isang nakakagulat na balitang lumabas ngayon tungkol sa asawa ni Pangulong Kuting Jr. na si Lizatanas Max. Ayon sa mga ulat mula sa Los Angeles, may mga matinding akusasyon na ipinaparatang laban sa kanya ang pagbebenta ng iligal na droga. Sa mga bagong ebidensya na nakuha, tila napatotohanan mga ang mga aligasyong ito at kasalukuyan ng iniimbestigahan ng mga otoridad sa Amerika ang insidente. Ayon sa mga source, nahanap ng mga otoridad ang mga dokumento at iba pang ebidensya na magpapatunay sa maligasyon laban kay Lizatanas. Ang insidenteng ito ay kinabigla ng publiko at nagdulot ng malawakang reaksyon sa social media. Maraming nagtatanong kung paano nauugnay ang pangalan ng isang miyembro ng pamilya Bangag sa ganitong klase ng krimen at kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang pangalan at reputasyon sa buong bansa. Habang patuloy ang investigasyon, may mga nagsasabi na ito ay isang halimbawa ng kung paano karma ang dumapos sa buhay ng ilang tao. Hindi pa rin malinaw kung ano ang mga hakbang na isasagawa ng mga otoridad sa Los Angeles. Ngunit ayon sa mga eksperto, maaaring magdulot ito ng matinding epekto sa kanyang buhay at karera. Tinututukan ngayon ng mga mamamayan at mga eksperto ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng mga akusasyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Palangga, may sinabi pa ba siya? Doon, anong masasabi nyo? Ha? Bangag talaga, no? Bakit ka mo? Bakit bangag si Junior? Unang-una, hindi naman yun ang GAA ang sinasabi ni Congressman Ungab at ni Attorney V. Kaya nga sila nag-file ng petition for certiorari and prohibition para pigilan itong illegal, sabi nga ni Attorney Vic dyan, illegal, kriminal, immoral na pagpirma ni Bangag dito sa bill na ito at naging act na nga. Kaya sila nagpetisyon sa Korte Suprema para pigilan ang 4,057 budol ni Bangag Jr. Hindi totoong binasa niya ito. Paano niya mababasa kung ngumingiwi siya most of the time, sumisinghot ng pulburon during Christmas season? Ano pa ginagawa niya? Sumisinghot? Hindi niya nga kayang magsalita ng walang script? Okay. Ngayon, mga palangga, ang sinasabi ng mga hinayupak, kaya daw ginagawa ng nila Pangulong Duterte, tayo na mga Pilipino, whether galit ka kay Duterte o galit ka sa akin, as long as you are concerned for your life, for your future, mga kababayan, you have to speak up. Ngayon, kinumpute natin. Kinumpute ko, mga palangga, kung totoo bang binasa ni Bangag ang 4,057 pages. Ito, tingnan natin yung timeline. Alright? Sabi ni Bersamin, nung December, bago yan, mga kaibigan, bago pala yan. Nung December 18, inireschedule, ang sabi dito sa ulat, Marcos rescheduled signing of 2025 budget bill as certain items to be vetoed. That was December 18 of 2024. Then, mga palanggingging, noong December 26, di ba? Supposedly kasi December 20 daw sa signan. Noong December 26, nagpalabas na naman ng kadyutahan, kasinungalingan, kabangagan, kabudulan, ang bangag na administrasyon, ang sabi, Marcos thoroughly reviewing. Di ba may pa-picture-picture pa, mga magpa-picture-picture pa ang bangag dyan, di ba? Okay. Sabi dito, Marcos thoroughly reviewing items in GAA to ensure constitutionality. Julul. Okay? Next. So, ang sumunod na eksena dyan, ito to. Alright. Marcos, okay? Ito. December 30, okay na, hindi ko nababasahin, alam niya. So, nung December 30, mga hitad, mga palanggingging,
ay sinaynan ni Bangag ang bill kaya naging GAA. So ayon sa ating computation, mga hitad, right? Okay. Kung ikaw ay magbabasa ng libro, sino mga book readers dito? Kung ikaw ay magbabasa ng libro na mayroong 250 to 300 words per page, like this, di ba? Itong katulad ditong libro ni Attorney Vic. Ayan, available pa rin yan. Andyan yung email natin sa baba. So hindi ko lang nabilang kung ilan ang page ang words dito. But anyway, the regular page ng book, check nyo ngayon niya, ay mamaya na kasi nanonood pa kayo. Kung merong 250 to 300 words per page, kung ikaw ay hindi naman mabilis magbasa, if you are a slow reader, ang mababasa mo lang is 150 words per minute. Okay. So, ibig sabihin mga palangga, pag average reader ka, okay? Pag fast reader ka naman, 300 to 400 words per minute. Ngayon, kung titignan mo, ang sinusundan kong formula, total reading time in minutes, okay? Number of pages times words per page divided by reading speed, okay? Words per minute. Based dito sa computation natin mga palangga, sa 4,050 pages, 50 lang ha, libro to, hindi yung GAA. Okay, mamaya kumpara natin. At 300 words per page, di ba? Sa makatuwid, mga kapangapalangga, gawin nyo to mamaya. Kung slow reader ka, slow lang. Okay? At I think ako sa average lang ako. Kasi minsan yan, nakakatulog ako pag nagbabasa ako. Kung 150 words per minute equals 8,100 minutes. So, ibig sabihin, matatapos mo yung book na yon ng 135 hours. Okay? 135 hours, mga palangga, pag slow reader ka. Sige, kunyari, fast reader si Bangag. Pagbigyan na natin. Kahit ngumingawi ang buwaka ng ina, pagbigyan natin. Eto, huling-huli ka ng Bangag ka talaga. Kung fast reader si Bangag, 300 words per minute. Okay? So, total of 4,050 per minute. Ay, 4,050 minutes. So, total of 67.5 hours. Yun mga palangga. Doon niya matatapos. Imagine mo, ilan yung compute natin? Kung fast reader siya, 67.5 hours. Tingnan natin. Fast reader, hindi na siya natutulog. Nagbabasa na lang ang gago. Okay, tingnan natin. Tignan natin ang computation ni Madam. Ba't itong calculator natin? Okay. 67.5. Okay. Alright. Okay, tignan natin. So, hindi na siya matutulog yun, ha? 3 days na lang matatapos, walang tulugan. 2.8. We're talking wala tong tulugan. Sinong tao ang makakapagbasa kahit hinyo na hindi ka natutulog, basa ka lang ng basa. Nang gaana. But I'm talking book 2. Pag hindi ka matutulog, 67.5 hours mo siyang matatapos yung 4,050 pages with the minimum 300 words per page. So 2.8, pwede niya talaga matapos, pero maniniwala ka ba na hindi na matutulog si Bangag? At basa na siya ng basa. Di ba? Paano na lang? Diba? That was Christmas season. Marami siyang party, marami siyang sininghutan. Paano ka maniniwala, mga palangga? There's another example. Okay, ayon sa ating pagsasaliksik, di ba? Ang General Appropriation Act pala, mga palangga, ay naglalaman, okay, ang bawat page niya ay naglalaman ng 400 to 500 words per page.
kanina yung binigay kong example sa inyo ay yung libro. Ang GAA kasi ang daming mga kung ano-ano pa, di ba? Anyway, ipagpalagay natin mga hitad, mga palangga, kung mayroong 4,057 pages ang GAA na ipinagmalaki ng adik niyong presidenteng sinungaling, magnanakaw, kidnapper, smuggler, lahat demonyo, mafia, kartel, mga palangga. Okay, minimum 4,057 pages times 400 words. Okay? So yung kabuuang 4,057 pages, meaning may nilalamang 1,622,800 words. Pero kung 500, mamaya siguro after natin mag-vlog kayo, tulungan niyo ako. Bilangin natin kung ilang words. Andiyan naman yung sa website nila. Anyway, let's say for example, yung 4,057 pages na GAA times 500 words is equals to 2,028,500 words. Ngayon, compute natin. Kapag fast reader ka, katulad di Bangag, fast reader, gusto nyo nagbabasa, robot na. Gumagano ng puta. Sino nga na talagang hayop na buwaka ng Genemes? Okay. Fast reader, kunyari si Bangag. Saan na paningot natin dito? Paningot ba tayo? Wala dito ah. Okay? Here we go. Kung fast reader siya, minimum 5,409 minutes niya matatapos ang which is equivalent to 90 hours. Fast reader na to ah. Okay, let's compute. 90 hours. Tangay na ka ha. Ginagawa mong tanga Pilipino. Ha? Bangag ka. 90 hours divided by 24. So 3.75 hours niya, 3.75 days niya matatapos. Okay? 3.75 or 90 hours. Yung 4,057 pages na ito mga pala, fast reader na siya. Fast reader na si Bangag. 90 hours. So, sinabi nila, kaya ko binigay sa inyo yung timeline kanina, noong December 26, mga palangga. Okay? Noong December 26, sinabi ni Bersamin na pag-aaralan nila. Okay, nawala ang alindog ko. Na pag-aaralan, sabi ni Julian's World, Guinness yan, na pag-aaralan ni Bangag at babasahin ang GAA 26, 27, 28, 29, 30 pinirmahan niya. So, ibig sabihin, kung binasa ng buwaka ng inang adik ninyong presidente, simula nung December 26, pinirmahan ng 30, hindi na natulog. Wala na siyang tulugan. Ngayon, tignan nyo yung timeline. Hindi ko na-check kung ano ginawa niya. May post naman niya si Zilad dyan sa Presidential Communications. 26, 27, 28, 29, nag-party ba siya? Sumingot ba siya? Tignan nyo sa page. Pero this is impossible. But we're talking about kung kaya niya magbasa ng 300 word per minute. Paano makakabasa ng 300 word per minute yan eh? Pag nagsalta nga, gumaganon. Gago. Next. Kung hindi naman siya, o average reader lang siya, ito mas malupit. Definitely, hindi nga siya average reader eh. Below average. Dahil mas maraming nguya, maraming yiwi. So, if average reader lang si Bangag, maximum 10,142 minutes or equivalent to 169 hours. Let's compute that, mga palangga. Let's compute. 169 hours. Hindi to, wala siyang tulugan. Okay? Walang tulugan ang sinungaling na adik. Hinayupak, hindi pa pumantay ang pamong jutang Genemes ka. Okay. So kung average reader lang siya, 7 days niya matatapos. How come? Na binasa ng Julul
simula noong 26, 27, 28, 29, 30 na 4 days, where in fact, kinompute natin na kung yun lang ang kayang basahin ni Bangag, 7 days to non-stop. Non-stop ito. Hindi siya matutunan. 4 days nga lang eh. Di ba? 4 days lang from 26 to 30. So, ibig sabihin, sinungaling talaga tong gagod to. Kaya nakakagalit tong magnanakaw na to, kidnapper, snatcher, lahat ng mafia pulboronic. Okay. Nung kinompute natin, mga palangga, kung sakasakali na si Marcos Jr. ay hindi naman nagbasa ng 7 days straight o 4 days straight. Dahil natulog, kunyari, wala siya ginawa, basa-basa. Kung si Marcos Jr. ay nagbasa ng 8 hours per day, okay? Kung siya ay fast reader, pwede niyang matapos yung GAA na to minimum to 12 days, maximum to 15 days. You do the math later. Okay? Ibig sabihin, yung tinuran ng Bangag yung presidente, ngayon lang dyan sa Pilipinas, na from December 26 to December 30, nung araw na sinainan niya, ay isang malaking budol. Budol. Di ba? Sino ang book reader? Sino mga readers dito? Anyway, maximum nga is 15 days. And if you are an average reader, pwede mo siyang matapos in 17 days, maximum 22 days. Okay? So, ibig sabihin, mga palangga, ang sinasabi ko dito, na pwede siyang pwede niyang matapos ng 7 days kung hindi na siya matutulog. Pero wala pa rin. 4 days na lang, sabi niya, binasa na yung 4,057 pages. Eh yung titignan mo, nung binanggit nila sa kanilang press con, from December 26, di ba? Tapos, babasahin pa ni Bangag, December 26, ganyan-ganyan. Pagdating ng December 30, permado pa. Walang henyo. Walang abogado, lalo yung mga abogado, mga nagbabasa. Attorney Vic Rodriguez, Attorney si Pangulong Duterte, at Congressman Marcoleta, mga abogado yan. O sino pang mga abogado? Attorney Glenn Chong. Kayo, mga magbabasa kayo. Kaya nga, I surround myself with smart people kasi natututo ka you know? Kayo ang magsabi, kaya bang magbasa ninyo? Ordinary book or GAA na lang na walang tulugan at wala pong tao. Kahit kakano kagagaling na magbasa ka ng straight, kahit 8 hours, magre-rest ka. Iihi ka pa Kakain ka pa, mag-snack ka. Kung i-base natin yung computation na sinabi ko sa inyo kanina, 8 hours straight yun. So hindi ka na inom ng tubig kasi the moment na uminom ka ng tubig, umihi ka o nag-snack ka, minus yun sa computation. Sa makatuwid, itong si Bangag Jr. ay nagsisinungaling ang buwaka ng ina. Sabi ni, ito magandang comment, sabi ni Warley Alidon, BBM equals AI. Yes, unless na AI ka. Good point. Nakita ninyo kung paano kayo gaguhin, budulin, magyabang pa na sinasabi na ang nagsasalita tungkol dito sa vice scam na ito ay gusto lamang i-destabilize ang gobyerno para mag-issue, just in case na I hope manalo ang apela nila Attorney Vic Rodriguez, di ba? Na mapigilan, magbigay ng ano tawag dito? TRO, okay? Ay ang sinasabi ni Bangagdan, gustong isabotahe, gustong isabotahe ang what do you call it? Isabotahe, i-paralyze. Excuse me, verb ako. I-paralyze yung the whole government. Unang-una, sinungaling. Ang kino-question at ang revelation, ang expose ng ating mga matitino, magigiting na abogado na kakampi ng bayan, Congressman Ungab, Pangulong Duterte, Attorney Vic Rodriguez, ay tungkol sa vice scam o bicameral report. At inamin ni Kimbo, di ba?
Ang dami namang umamin na, dyan yung mga makakaliwang grupo na sinabi, yes, nakita nila talagang mayroong bakante, may blanco rather, at nakita nyo naman yun. You just go dyan sa YouTube, sa Facebook, di ba, sa page si Atty. Vic, na talagang may bakante. So doon palang sinungaling na si Bangag. Double trouble ang nangyari sa kanya. Unang, kahit anong yabang niya doon, for sure, pinagtatawanan siya ng mga abogado doon dahil ang binabanggit naman hindi GAA eh. Dahil ang GAA ay nasulatan na ang mga figures o numbers na gustong ipasulat ni Lisa Tanas sa kanya. Yang bruhang kidnapper na yan, yang buwaka ng inang babaeng pinakamadumi, ang puso, burak, kidnapper yan eh. 2 bata, pinakidnap sa Turkey. 2 sila ni Bangag, kasama si Teddy Boy Locsin Jr., kasama asawa, DFA. Lahat pinakidnap nila yung batang yan. Tao ba yan mga yan? Ibig sabihin, mga demon yan. May mga sungay. Okay, na hindi nyo lang nakikita. So, sinungaling. Tapos magyabang doon na lang palangga. Diyos ko po, kung ikaw dilawan, pulawan, mag-isip ka. May utak ka pa ba na nagpapaniwala kay Bangag na binasa niya yung 4,057 pages? You just Google, i-Google nyo, i-AI ninyo, o kung ano pa man ang inyong mga ginagamit na mga high-tech dyan na application. Itanong ninyo kay Google, itanong nyo kay yun, yung Dan Fernandez na julul na yan. Okay? Kung kayang magbasa ang isang tao ng 4 days sa 4,057 pages, definitely isang kasinungalingan, isang kabubuhan, not kabubuhan, isang pagpapanggap, isang kulang mga palangga, kulang ang mura ko. 1 milyong mura, 2 bilyong mura, o ilang budget natin? 6.35 to trillion. Okay? Yeah. Kulang pa yan. Ang ating mura. The reason why gustong ipatawag ang mga vloggers like me, well, actually, hindi ako naka-receive. Attorney Trixie, Mark Lopez, Agent Morales, John Abinas, I think pinatawag, I don't know kung sino pa, mga palangga. Pinapatawag sa HUAD committee na yan dahil daw, dahil nasasaktan ng mga mga jutang ginimis na mga yawa na minumura daw natin sila. Kulang pa ang mura sa inyo. Dapat nga sa inyo, pumantay ang mga paa ninyo at pagbayaran nyo lahat sa taong bayan ang mga may araw din kayong mga hayop kayo. Hindi kayo forever dyan. Ha? Walang hiya kayo. Hanggang ngayon, andyan si Colonel Grijaldo sa Station 6 pinakulong ninyo. Talo pa ang terorista, ang turing nyo sa kanyang, hinayo pa kayo dahil ang mga kapag iniimbestigahan at hindi pa napapatunayan, I believe 30 days ang maximum na pwede silang ikulong, ongoing. Si Colonel Grijaldo, December 12, was it December 12? Kung tama ang kung tama ang date ko, December, more than 30 plus days na siya, magto 2 months na yata siya dyan. At ito pa ang masakit sa ginawa ng mga walang hiyang mga iyodiputa. Tinanggalan po nila ng sweldo si Attorney Grijaldo. Okay? O mamaya na tayo pumunta doon kay Attorney Grijaldo. Gusto ko lang sabihin, sa mga walang hiyang ito na pinapatawag ngayon ang ating mga kapwa vloggers, bakit pro-Duterte vloggers lang ang pinapatawag? Bakit hindi pinapatawag ang mga ensimadang, mga ngetpa na mga amoy burak na nagbibigay ng mga papuring kasinungalingan kay Bangag? So definitely, ito ay talagang pag-asinta, pag-target, pagpapatahimik sa atin, sa ating mga vloggers na nagsasalta at hindi po libelous ang mura. Si Pangulong Duterte, hinayaan niya ang dilawan, pulawan, lahat na murahin siya. Ginipit ba niya ang mga vloggers? Only Marcos Bangag. At now, Colonel Grijaldo, kababayan ko galing si Colonel Grijaldo, sa pamilya ni Colonel Grijaldo, I'm sorry kung natabo ini sa inyo, sa inyong pamilya, but we are here to support you. Ito na ako mga kababayan. Nakakagalit kasi kahapon busy lang ako. Dapat kahapon pa tong vlog natin, but
nag-birthday ang aking buena family member. So ito, mga kababayan. Here. Okay? Naka-receive tayo. Okay? Ito, basahin ko na lang kasi ito ay restricted na dokumento. Itong kasabwat ni Bangag, si Marbil, PNP, lahat kasabwat naman ang hinayupak na yung mga tiwali dyan sa PNP, ay nagbigay, ito, ang PNP headquarters, ito pala, December 13, 2024, lingid sa kaalaman ng taong bayan. Pala. Special orders. Saan to galing ang special orders? Galing ito kay Lisa Tanas, kay Bangag. Alam nyo naman kung bakit na-contempt si Colonel Grijaldo. Dahil sa pagsiwalat na gusto siyang, na kinoerse siya o kinausap siya ni Dan Fernandez, yung julol na yan, na ob-ob na yan, at itong si Abante, para lamang mag-testify na yes, indeed, mayroong reward system during Pangulong Duterte doon sa pag-gur-gur-gur-gur. Diba? Yun ang gusto nilang ipalabas. Yun ang gusto nilang permahan o ayunan ni Colonel Grijaldo. Recently, nagkaroon ng hearing. Anong ginawa ni Colonel Grijaldo? Talagang nanindigan siya na nag-stand siya doon sa kanyang statement sa Senado. Kaya nga galit na galit ang mga julul na huwad committee na ito na nagsisinungaling daw si Colonel Grijaldo. Imagine ninyo, statement yung ng tao, gusto nilang baliin, gusto nilang pasinungalingan. Kasi gusto nilang mabura sa record yun sa Senate. Yung yung pangalan ni Dan Fernandez at ni Abanteng mukhang mangga. Di ba? Mukhang manunukchak ng mga minor de edad yung mukha niya. Padila-dila pa, di ba? Gusto nilang burahin ang pangalan nila. So doon sa last hearing na yon, nanindigan si Colonel Grijaldo na hindi niya babawiin ang kanya mga sinabi. Pero ano ang ginawa ng WAD Committee? In-extend yung kanyang contempt sa Station 6 at hanggang Quezon City. Hanggang ngayon, nandiyan siya. Nakikita ninyo, hindi po pwede yung ipilit ng WAD Committee na sila ang tama, sila ang hukom, sila wala nang ang hukom Di ba? Diktadurya na. Kaya si Colonel Grijaldo ay kinulong na. At kawawa po, lingid sa ating kaalaman, di naman makapagsalita si Colonel Grijaldo dahil kinulong nila. Nakarating lang sa akin. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!